Mga bro, hindi tumitigil ang suporta ng US para sa ating bansa. Noong nakaraang Martes, inanunsyo ni US Defense Secretary Lloyd Austin na nagbigay ang US ng hindi pa natutukoy na bilang ng unmanned surface vessels, USVs, sa Philippine Navy. Ang mga ito ay gagamitin sa West Philippine Sea, na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ, at sa Kalayaan Island Group sa Spratlys. Ang tanong, ano ang impact nito sa ating laban para sa ating teritoryo? Power move ito para sa Philippine Navy. Imagine having this cutting-edge USVs na kayang mag-operate ng walang sakay na crew, designed para sa surveillance at monitoring operations. Bagay na bagay sa West Philippine Sea kung saan palaging may tensyon. Malaking tulong ito sa pag-monitor ng maritime domain at pagpapatupad ng batas sa ating karagatan. Sa ganitong klaseng technology, hindi lang natin babantayan ang ating EEZ, pero mas titibay ang ating posisyon laban sa agresyon ng ibang bansa. Ang promise ni Secretary Austin. Madami pang parating. Sabi niya, bago matapos ang Biden administration, marami pang USVs ang ide-deliver. Mga bro, hindi ito simpleng donasyon. Ito ay tanda ng pagpapakita ng suporta sa ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Ang tulong na ito ay malinaw na indikasyon na hindi tayo nag-iisa sa laban. Foreign military financing na umaabot sa $500 million, mga bro. Malaking tulong ang pondo na ito na in-announce noong Hulyo, at ngayon, nakikita na natin ang resulta. Ang pera ay ginagamit para tiyakin na may sapat na kakayahan ng Philippine Navy sa pagdepensa ng ating teritoryo. Magagamit ang pondo na ito para sa mas maraming modernong kagamitan na magpapalakas sa ating puwersa.